Magandang gabi. Magandang gabi sa bawat isa. Yan. Good evening po. Kung naririnig niyo po yung mic, pwede niyo po bang i-confirm kung okay naman po yung sound natin? Loud and clear po ba? Hello, magandang gabi po. Okay lang po ba kung i-confirm niyo po sa akin kung maayos ang ating audio? Loud and clear po ba? Comment down below. Ayan si Denden, oh. Okay naman po. Okay. Thank you, Den. Okay, muntik na tayo mag-buzzer beater. Sige, feel free to tag your friends, your loved ones, your classmates, yung crush nyo na gusto nyong itag. Ito na yung chance. At syempre, i-share na din natin ang ating link sa gabing ito. Okay naman po, Ate CJ. Okay po. Salamat. Mag-comment lang kayo kapag may technical problems, ha? Kapag yung audio ko nananapaw kesa sa boses. Yan. Feel free to tag. And let's start at exactly 8 o'clock. Habang tayo ay naghihintay sa ating mga viewers, ay malaya tayong mag-tag. Kasi sa totoo lang, we never know kung ano yung gagawin ng Lord sa pamamagitan lang ng pagtatag natin ng kaibigan natin. 'Di ba? Hello po si CJ. Hello, taga lang. Good evening po, Pampang. Hello po, Sister Miyuki. From BS Japan. Alam nyo ba? Sige, magpe-pep talk muna ako dito habang naghihintay tayo ng oras. Nung last time na nag-speak live stream, madaming testimony na na-receive tayo na nagpapatunay na talagang ang Lord ay kumikilo sa pamamagitan ng programa na ito. Kaya, malaking bagay itong gawain na ito. Kaya kahit nagtatag ka lang, you never know. Baka kailangan talaga ng tao na yun yung mensahe para sa gabing ito, 'di ba? So, go lang guys. Keep on tagging. Teka lang, nawala ang ating audio. We still have 3 minutes to tag our friends, our family members. Good evening po, Sister Maria Izumi. Sister Betchay, hello po. Pastor J, hello. Ayan. Tapos minsan, nakikita ko madami nang nagre-raise ng concern. Pag nagtatag sila, may lumalabas na parang hindi na daw sila makapag-tag. Try natin lagyan ng emoji para hindi na sa spam
Kasi nararanasan namin yan sa sa foam shop. Kapag ka tagging lang, minsan nasa spam ng Facebook. Good evening po, Sister Bing. Magandang gabi po. Today is day 41 of Speak Life. Ayan. Salamat po sa pagtatag. Yan. Meron pa tayong 2 minutes, guys. Ayan, tama yan, Kuya Cres. Dapat may emoji para hindi siya nasa-spam. Tapos guys, diba, nagtitrivia ako habang naghihintay ng oras. Kapag at highlight yung ginagawa natin, nanonotify yung iba nating Facebook friends, pero hindi lahat. Okay, so maganda pa din na nagtatag talaga tayo individually. Ang ginagawa ko dyan, at A, at B, ubusin natin lahat ng friends natin. A, B, C. Diba? Okay. Tama na sa trivia. Pwede na tayong mag-start. So, minsan pa, mga kapatid, magandang gabi. At welcome po sa day 41 ng ating Speak Life live stream. Kung bago po kayo dito sa ating programa, ito po ay gawain o programa ng ating Lord sa pangunguna ng Speak Life National Ministries under Fishers of Men. Ay, baliktad. Fishers of Men by Speak Life National Ministries. So, ito ay 100 days na merong magsasalita sa pamamagitan nitong platform na ito ng Facebook Live para syempre mag-encourage, para makapakinig tayo ng Word of God. 'Di ba? Putting social media into good use. Kasi alam naman natin yung impluwensya ng social media. Pero sa pamamagitan ng mga ganitong pagkakataon ay makapag-encourage tayo, makapagbigay tayo ng hope sa mga nangangailangan nito. Tama ba? So, kung bago ka, ay hindi pa huli ang lahat, wala pa tayo sa kalahati. At every night ito nangyayari, 6 o'clock to 8 o'clock, mag-abang lang kayo sa page ng Speak Life para sa pakikinig. Okay. So, ayan, let's officially start. Siyempre, simulan natin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. So, samahan niyo po ako as we start this session with a prayer. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa oportunidad, Lord, na ipinagkaloob mo sa amin. Sa pagpo-provide mo, Lord, ng ganitong klaseng platform to reach yung mga tao na nangailangan ng iyong salita. Panginoon, alam po namin na hindi aksidente ang lahat ng mga bagay na ito. At yung mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito will speak life sa mga tao na nakikinig. Kaya ihanda mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ako, bilang tagapagsalita, itago mo ako sa iyong likuran, ikaw ang makita, ikaw ang mahayag sa aking buhay. At ganun din, sa aking mga tagapakinig sa gabing ito, ihanda mo po ang bawat isa sa amin, whether nangangailangan ng pagtutuwid, ng pag-remind, ng pagtuturo, ng kalakasan, nangangailangan ng mahuhugutan ng hope,
Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. At alam po namin, Lord, na kasama ka namin sa mga oras na ito. Kaya salamat po, Panginoon, sa kalayaan namin na gawin ang mga bagay na ito. And may this night glorify your holy name. Ikaw lang ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Nasaan man kaming sulok ng mundo, alam po namin, Lord, na isang tinig ang nangungusap sa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang gabing ito, sa iyo ang oras na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. So, simulan ko muna sa habang kayo ay nagtatagpa sa isang patotoo. Okay? So, ako po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating Lord dahil today is my birthday. Ayan, natapat talaga. Salamat sa Lord sa 28 years ng faithfulness niya talaga sa aking buhay. Masasabi ko talaga na throughout yung 28 years na yon, araw-araw pinapakita ng Lord sa akin kung gaano siya kabuti. Good Father. Kung paano siya naging faithful sa kanyang mga pangako sa akin. Okay? Ngayong week, talagang na-test ako. 1 week akong physically weak talaga. Nagpapasalamat ako sa Lord sa kagalingan. Okay? Naramdaman ko talaga, bihira ako magkasakit pero talagang ngayong linggo, sabi ko talaga, wala talaga akong magawa. Physically weak talaga. Pero salamat sa Lord kasi alam ko na kaakibat nung pag-aalaw na ako'y makaranas ng pagkakasakit ay paalaala niya sa akin spiritually. So, salamat sa Lord sa mga reminder niya at salamat din sa Lord sa rest. Sa isang linggo na nakapahinga. Kasi talagang wala kang magagawa kapag physically weak ka eh. Yung ulo mo masakit, hindi ka makapag-function eh. Talagang kakapit ka talaga sa lakas ng Lord eh. Pero salamat sa Lord kasi nirenew niya ang aking strength. Okay? Kaya, nakaharap na ako ulit ngayon, ready to speak life. Ayan. So, salamat po sa mga greetings ninyo. At salamat nga din po sa Lord sa araw na ito dahil naging productive day pa rin. At kahit na, yun nga, actually, lalo na kapag physically weak ka, wala kang ibang magawa kundi mag-pray. Kasi hindi ka rin makakapag-cellphone eh. Kasi masakit yung ulo mo. So, salamat sa Lord. Kasi na-rebuke din ako na, hala, kamusta ba yung prayer life mo? O ngayon, busy ka masyado? O eto, nagkaroon ka ngayon ng maraming oras para nanalangin na lang. Talaga, pero hindi mo naman na kailangang hintayin pa na magkasakit ka, diba? Para mabigyan mo ng oras ang Lord. Pero yun nga, salamat sa Lord kasi sa pamamagitan nitong 1 week na to ay talagang marami siyang pinaalaala sa akin at magiging part yan ng pag-uusapan natin sa gabing ito. So, samahan niyo ako, mga kapatid. Alam ko na lalo na yung mga masugid na mga tagapakinig ng Speak Life dyan. Present ba kayo? Madami na bang nakarelate? At marami na ba tayong napulot ng mga aral na gusto ipahatid sa atin ng Lord sa pamamagitan ng kwento natin na matatagpuan sa Joshua chapter 6 verses 1 to 20? Kasi sa totoo lang, kung isipin, especially po ako, no, kasi batang simbahan ako, masasabi eh. So, itong story na to, hindi siya bago sa aking pakinig. Story siya, pero dati, nung bata ako,
story lang siya na, umikot. Ay, sila, lumakad sila dun sa walls. Ay, ang galing. Parang wala masyadong impact. Pero ngayon, galing ng Speak Life live stream natin kasi everyday nagkakaroon ng learnings sa pamamagitan ng isang kwento na nung una nating narinig siguro yun, especially yung mga laking church na, wala namang ganong impact. Pero, dami pala nating mapupulot na aral. Dun lang sa story dati na parang wala ngang impact sa atin, especially nung bata tayo. Personally, tinuturo ng Lord dito kasi lagi kong narinig sa mga speaker ng Speak Life natin, battle siya, labanan. So ito, personally, sabi ko, tinuturuan ng Lord tayo kung paano ba yung natin kakaharapin yung everyday battle natin in our lives. Yung mga bagay na, at yung mga pagkakataon na pinagdadaanan at pagdadaanan pa natin sa buhay na ito, marami tayong maa-apply sa pamamagitan nitong kwento na ito sa Joshua chapter 6 verses 1 to 20. So, whether ikaw ay simula day 1 ng Speak Life nandito na o ngayon ka pa lang nakapakinig, dalangin ko na ang Lord mismo ang mangusap sa'yo. The same way kung paano siya nangungusap at kumikilos sa akin sa pamamagitan ng mensahe niya sa araw-araw. Okay? So, dahil dyan, at dahil ako ay isang mamshi, syempre meron tayong pa-icebreaker. Mag-recap muna tayo ng ating kwento sa pamamagitan ng Q&A. Present ba dyan ang mga taga-subaybay natin? Say present. So, mag-review muna tayo ng kwento natin kung talagang nakikinig tayo. Kasi 25 na ngayon, ibig sabihin 25 times nyo na narinig yung story ni Joshua. So, tulungan natin yung mga new viewers natin na kung ngayon pa lang sila makakapakinig at ngayon pa lang nila mapapakinggan yung kwento ni Joshua, ay ma-imagine pa rin nila, ma-picture pa rin nila sa kanilang mga isip ko ano ba yung nangyari at ano ba yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Okay? Jap, ready ka na ba? Si Jap yung audience ko dito eh. Okay. So, ulit, yung text natin ay matatagpuan, Joshua chapter 6 verses 1 to 20. Ayan na, may present na talagang mga palaban talaga itong mga to. Sige, singilin nyo na lang ako kapag nakita nyo ako. Ang lakas ng loob kasi may mga taga-Bicol eh. Okay, sige. So dito, sa kwentong ito, makikita talaga po natin in short overview. Makikita natin kung paano nakasunod itong mga Israelites sa pamumuno ni Blank. Sino yung bida natin? Para kanina mo na mention. Sino yung bida natin? Sino yung leader nung panahon na to na nangyari itong kwento natin? Si Blank. Siya yung leader, diba? Sa pamumuno ni Toot. May sagot na ba? Okay, sige. Itutuloy ko yung kwento ko habang iniisip niyong mabuti kung sino ba yung leader na tinutukoy ko. Okay. Sa pamumuno niya, kita natin kung paano completely nag-submit, sumunod, nakitaan ng pagsunod, nakitaan ng pananampalataya na nagbunga sa pagsunod, etong mga Israelites. Ayan na, nakakita na ako ng tamang sagot. Seller screen tayo Parang phone shop lang na. Seller screen, ang nauna ay si Kuya Kref. Alam, palaban talaga to si Kuya. Kasi si Joshua yun eh. Tama, si Joshua. Okay. Yan, sige, may mahabol pa. Mali yun, Joshua, guys. Joshua talaga. Sisihin sa data, delayed. Okay. So, ayun na nga. So, si Joshua, siya tama. Siya po yung leader
during this time ng mga Israelites. Okay? At dito, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya na nagbunga sa pagsunod, makikita natin kung paano nila na-possess, na-conquer itong lupang pangako. Okay? So, first part. Verses 1 to 5, dito, dinatalye ng Lord natin. Hello, si Jesus daw. Okay, bukod dun. Nakikita ko yung mga sagot niya dito. Okay. So, si Lord, binigay niya in detail kung paano ba nila mako-conquer yung city of Tut. Ayan na, pangalawang Tut. Ang bakit naman pakinggan? Bakit Tut? Okay. Binigay ng Lord in detail kay Joshua kung paano nila mako-conquer yung city of blank. Okay. So, lagi nating naririnig sa mga nagkukwento dito sa Speak Life natin. Hindi siya yung usual na labanan with dahas. Parang espadahan. No? Hala, ang bilis ng internet neto ni Kuya Chris. Siya na naman yung nasa seller screen. Tama. Jericho. Okay? So, binigay ng Lord kay Joshua kung paano nila i-conquer yung Jericho. Okay? So, instead ng labanan, ano yung pinagawa ng Lord? Kailangan nilang mag-blank sa city ano yung action na kailangan nilang gawin? Sige, habang iniisip niyo ulit, wala pa. May kailangan silang gawin doon sa city. Okay? At kailangan nilang gawin yon actually for 7 days. Okay? Pero, sa 6 na araw, specific yung details talaga, yung instruction, sa 6 na araw, 1 beses. Yung Jericho kailangan nilang, wala pang sumasagot, wala pang nakakasagot. Sina? Labanan nyo. Talagang, ang bilis ng internet niya. Lumibot. Okay? Lumibot or maglakad ng paikot around sa Jericho, kailangan nilang gawin yon for 7 days. Sa loob ng 6 na araw, kailangan 1 beses lang nila gagawin yun. Okay? At alam niyo ba, Inglesera si Sister Morena, March. Tama din po yun. Okay. To march around the city for 7 days. Pero sa 6 days, once lang nila muna gagawin. Okay? Tapos alam nyo ba, mga kapatid, dapat yung form, kung sino yung frontliners, kung sino yung kasunod, lahat yun binigay ng Lord in detail kay Joshua. Okay? Tapos po, eto na. There comes the 7th day. Ilang beses naman sila kailangan mag-march o lumibot sa Jericho? Kung yung 6 days, once, nung 7th day, ilan naman? Makikita ko dito kung sino talaga yung mga nakikinig sa Speak Life for ilang days na eh. Okay. So, sa loob ng sa pang 7th day, kailangan naman nilang lumibot for blank na times. At hindi lang yun. Sa afternoon, yan na, may sagot na ulit si Kuya Chris. Parang hinintay nyo na lang si Kuya Chris. Ay, hindi. May nangihinayang dito sa tabi ko eh. Payan. Hindi ko nakuha. Nauna. 7. Okay. 7 times naman. Sa 7th day, kailangan 7 times nilang gawin yun. Okay? Imagine kung gaano kahirap yun.
'Di ba? Kasi hindi lang naman isang buong school o isang buong subdivision. Dito nga lang sa amin eh. Simula dito sa bahay. Kasi yung bahay namin dulo. Tapos edi syempre yung gate. Kinakatamaran ko pa nga yun eh. Pero sila, once a day for 6 days, and on the 7th day, kailangan nilang libutin for 7 times. At sabi doon, kailangan syempre mag-strategize sila para masunod nila in detail yung sinabi ng Lord. Okay? Bakit? Kasi para makamit nila yung victory. Kasi itong battle na ito ay hindi nga siya yung usual na labanan. Espadahan, ganun. Hindi. Hindi gagamit ng kahit anong mga weapon, kundi yung paglakad lang nila. Okay? So, kailangan mag-strategize sila kasi sa 7th day, 7 times nilang gagawin yun. So, imagine kung gaano ka aga siguro sila gumising nito at kung gaano sila kabilis sa 7th day na ito kasi kailangan matapos nyo talaga ng 7 times yung paglakad sa buong city ng Jericho. And then after daw po niyan, pag narinig na nila yung trumpet, pag narinig na nila yung trumpet, may kailangan ulit silang gawin. Ano yun? Pag narinig nila yung hudyat ng trumpet, may kailangan ulit gawin ng mga tao. Ano yun? Kailangan nilang, hindi ko nasabi yung isang detail. Kasi, isa din sa instruction ng Lord na kailangan nilang gawin ito ng tahimik. Ang dapat lang pong marinig ay yung trumpet sound. Pero dun sa 7th day, after nung hudyat ng trumpet, ay kailangan, wow, si Jap nauna din sa wakas, sa seller screen. Tama po. Sumigaw, Kuya Chris, sorry, 4 points ka lang. Si Jap yung nauna, this time. Sumigaw, kailangan po nilang sumigaw. Okay, to shout. And, when that happened, immediately, anong nangyari sa walls ng Jericho? Gumuho. Okay, nag-collapse. Okay. And instantly, nung nagawa nila in details yung instructions ng Lord, there comes victory. Okay. Ayan na. They have captured completely at dumating na yung promise o nangyari na yung pangako ng Lord. Kasi unang-una pa lang, binigay na ng Lord yan sa kanila. And they believed it. Okay? Wow, hi Vince, bumagsak. Tama naman siya. Bumagsak, nag-collapse yung walls. Okay? They believed kung ano man yung ipinangako ng Lord, kaya nga sila sumunod. Kasi naniwala sila. So, yung bunga ng believing, nung paniniwala na yun, ay sumunod sila. At nagtiwala sila na once masunod talaga natin in full details, ganun nila pinahalagahan yung instruction ng Lord, yung very detailed na instruction ng Lord. And so, they conquered Jericho. Okay? Ayun. Yun ang ating recap dun sa kwento. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung ano naman yung mga key takeaways na napulot ko mula doon sa kwento na yun. Okay? First, grabe yung energy na, first. Tapos na ba? May winner na ba tayo? Parang nakadami si Kuya Chris no? Pero nakikita ko yung mga sagot nyo, hindi lang umaabot, parang kailangan nyo na magpalit ng internet talaga kasi nauunahan kayo palagi ni Kuya Chris sumagot Okay, welcome pa po sa mga
bagong dating. Ayan. Good evening po sa bawat isa. Okay, so dako naman tayo ngayon. Ano naman yung key takeaways na mapupulot natin mula dito sa kwento na ito? First, do not disregard the small details. Sa Tagalog, huwag natin isawalang bahala yung mga maliliit na detalye. Okay? Kung mapapansin nyo dun sa kwento natin, ang utos ng Lord kay Joshua ay very specific. Each day, kailangan yung mag-march around Jericho once. Yung priests, kailangan mag-blow ng trumpet. Sinabi rin kung ilang times, 7 times. Sinabi kung ano yung placement ng mga frontliners hanggang dulo, kung ano yung dapat hawakan, di ba, yung ark. And on the 7th day, they were to march 7 times and shout. At itong mga detalye po na ito, hindi siya optional at hindi rin siya symbolic. Precise siya. Yun talaga yung kailangan nilang sundin na instruction. Exactly kung ano yung sinabi ng Lord. Okay? At lagi kong naririnig sa mga speakers natin, unusual siya. Hindi siya, ano yung term ng mga speakers natin lately naririnig? Illogical daw, sabi nila. Or, hindi siya common. Kasi, during this time nga, siguro, ang ina-expect nitong mga Israelites, labanan to, madugong labanan. Ganun kasi, kapag sinabing battle, di ba? Pero this time, iba kasi yung plan ng Lord eh. Iba yung gustong ipakita ng Lord talaga sa kanila. So, ang tinuturo ng Lord sa kanila dito is that kailangan ng complete obedience even dun sa mga maliliit na detalye. At tandaan natin na kapag ang Lord nagbibigay siya ng specific na utos, may purpose yan. Bakit? Kasi hindi power tripper ang Lord natin. Lahat ng bagay na sinabi niya, may purpose yun. At huwag nating kakalimutan, Isaiah says, iba ang kaparaanan ng Lord sa kaparaanan ng tao. Minsan kasi, 'di ba, meron tayong mga justification na hindi mas madali kasi 'to eh, mas mabuti kasi yung ganitong diskarte eh. Pero hindi. Kasi kapag nag-rely tayo doon sa mga sarili nating diskarte sa buhay, ano yung laging ending? Napapansin nyo ba? I-observe natin sa mga sarili natin. Kapag laging tayo yung nauuna, kapahamakan lagi yung dulot. Halimbawa, sa mga bata, yung basic na tinuturo sa mga bata, di ba? Ay sundin ng ang mga magulang. Kasi ang hindi nakikinig sa magulang ay napapahamak. Alam niyo yun? Di ba sinasabi yun palagi ng mga matatanda? So, tayo din, in our walk with God, sa ating paglakad, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, meron ding mga small details, feeling natin small details, na no-overlook natin madalas. Ano yung tinutukoy ko? Kadalasan nakakalimutan. Una, pananalangin. Pag-aaral, pagbabasa ng Word of God. Even yung pagsisimba. Minsan, o madalas, sana, hindi. Yun yung mga bagay na na-overlook natin o nakakalimutan, nane-neglect natin. Kinakalimutan. Hindi ko masabing nakakalimutan eh, kasi sinasadya talaga natin yun eh. Choice natin yun eh. Kung ano man yung mga bagay na pinaprioritize natin. Pero, parang, pagka mga bagay na spiritual, lagi siyang list sa mga priorities natin. Pero, bakit? Kasi feeling nga natin, maliit na bagay lang yung mga yun. Pero in reality, hindi siya maliit na bagay. Hindi talaga siya small details. Sa katunayan, nire-reveal pa nga nun kung ano ba talaga yung mga bagay na pinapahalagahan natin sa ating buhay.
Ano ba talaga yung mga tinutuunan natin ng panahon at ng oras sa ating buhay? No? Kasi, especially sa panahon na to, kung ano yung mas binibigyan natin ng oras at panahon, ibig sabihin, nandun yung puso natin. Na kanino o nasaan kaya yung puso na yun natin. May kita yun kung ano yung madalas o majority na ginagawa natin sa buhay natin. Pwedeng love life, pwedeng dreams natin, pwedeng pag-aaral natin o trabaho natin, ano pa man na nagiging dahilan para mapalayo tayo sa Lord, pwedeng yun yung mas mga bagay na pinapahalagahan natin. At tayo, lagi nating sinasabi at lagi nating ginugusto. Gusto natin mag-glorify ang Lord, maitaas ang Lord sa ating buhay. Pero, paano ba talaga natin ginagawa yun? Ano ba talaga yung itsura nun sa pamumuhay natin? How do we please God? Before we can please Him, syempre, kailangan kilalanin muna natin siya. Halimbawa, ano bang ginagawa natin kapag we like someone, especially sa mga kabataan dyan, kasi alam ko madaming kabataan dyan, kapag we like someone o may gusto na tayo na person, para kailangan kilalanin natin siya, 'di ba? So, ang ginagawa natin, nagtutuon talaga tayo ng oras at panahon para kilalanin yung person na yun. Tinatry natin alamin kung ano man yung mga favorites niya. Bakit? Kasi gusto natin pasiyahin siya. So, kung sinasabi natin na, Lord, I want to please you sa buhay na ito, first, kailangan mo munang kilalanin yung Diyos na yun, kung sino siya, at paano ba mamuhay according sa kung ano yung sinasabi ng Lord na yun, na sinasabi natin na gusto nating sambahin. It is a must na kilalanin natin yung Lord na gusto nating i-please. At alamin natin kung ano yung buhay na nararapat in order to put the light in the heart of that God. Okay? At paano mangyayari yun? Siyempre, lahat sa panahon natin na ito, kumpleto na. Bakit? Bible. Nandyan ang kasagutan. Search who God is sa pamamagitan nitong Biblia, nitong scripture na pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Ngayon, kung nakikita natin yung daily prayer o yung Bible studying, Bible reading, or even yung pag-attend sa iglesia as a small, madaling kalimutan na to-do sa ating mga buhay, how will you be able to know Him? Paano natin siya lubos na makikilala? Ito yung paraan na ibinigay sa atin para makilala natin siya. Kailangan mag-devote talaga tayo ng oras at panahon. At mangyayari yun kung gagawin natin yung mga small details na feeling natin, okay lang naman na makalimutan, okay lang naman na hindi gawin. No? Kung updated kayo sa mga happenings sa ating paligid, sino dito yung mga mahilig mag-social media? Siyempre, updated kayo sa mga latest news, di ba? At everyone is aware na pasama na talaga ang mundo. Di ba? Puro na lang negative news yung nababasa natin. At itong mundo na ito, sa totoo lang, it is full of lies. Puno siya ng kasinungalingan. At yung goal niya, ituro sa atin na ito yung dapat. Ito yung mundo, ito dapat. Pero, kung isa-search talaga natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng Word of God,
makikita natin, magkaiba. Hindi siya pala totoo. Kasi opposite kung ano man yung sinasabi ng Bible at kung ano yung nangyayari sa real world. Okay? Sa mundo, magkaiba. At itong mundo na ito, ang gusto niya, mag-turn away ka sa Lord. Tumalikod ka sa Lord. Hindi mo siya isik. Yun yung goal ng mundo na ito. Yun yung pinapaniwala ng mundo na ito sa atin. Okay? Ngayon, paano ka magiging protected? Babalik tayo dun sa sinasabi ko po kanina. Search the scripture. Sa pamamagitan lang talaga ng Bible na kumpleto na. Diba? Palagi nating naririnig, especially kapag may mga kaibigan tayong Kristiyano. Ang OA naman, Bible. Pero sa totoo lang, yun lang talaga ang tanging way para maging protected tayo mula sa lies nitong mundo na ito. Okay? Hindi porket madaming gumagawa ay tamang gawin. Naintindihan? Minsan kasi, pakiramdam natin, ayos lang or accepted yung lifestyle na meron tayo kasi sila din naman. Diba? Naghahanap tayo ng kakampi, ng kadamay, para ma-affirm yung mga pakiramdam natin na okay lang, accepted tong ginagawa ko, tong way of living ko. Kasi marami kami. Diba? Kapag ka kasi ikaw lang yung ginagawa, ramdam na ramdam mo yung guilt. Pero kapag marami kayo at nakita mo na marami kang kadamay, parang we feel less guilty and we feel accepted. And di natin nakikita na mali kasi nga maraming gumagawa at accepted na siya ng mundo. Ngayon, balik tayo doon, in order to protect ourselves mula doon sa goal ng mundo na snatch tayo away from God, huwag nating i-disregard yung small details. Okay? Small details. Kasi yun yung tingin natin. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya small details. Okay? At ito yung mga dapat na everyday talaga nating ginagawa. Sabi nga, di ba, day and night, ito yung dapat nating ginagawa. Okay? Deuteronomy 5:32. You shall observe to do, therefore, as the Lord your God had commanded you. Kagaya yung sinabi ko, everything in the Bible is complete. Hindi vague or hindi malabo yung instruction ng Lord. Klaro yung sinasabi ng Lord sa atin. Okay? Which leads us to our second point. Second key takeaway natin. The Lord deserves your yes, regardless of the circumstances and the emotions you are feeling. Yung sitwasyon ng Israel during this time, nung nandito nga sila sa gitna ng battle, very intimidating kasi alam ko marami na ring nagkwento na yung walls nitong Jericho na ito described as fortified. Ibig sabihin, ganun siya katibay. Kanina nga, pinag-uusapan namin kung gaano kakapal yung walls na ito ng Jericho. At yung paraan kung paano, o yung battle na ito, hindi pa ito naitala sa history. Kumbaga, first time itong mangyayari. And, given na ganito pa yung instruction na ibinigay ng Lord, ano sa tingin niyo yung mararamdaman ng iba doon? Sa tingin ba natin, everyone during that time, 100% condition yung kanilang mga katawan. Nung kinuwento nga ito during one of our Sunday service, merong mga tao dito na may sakit. At anong kailangan nilang gawin dun sa mga may sakit na yun? Iwanan? Hindi. Ang instruction ng Lord, lahat ng tao lumakad o lumibot. So, imagine niyo anong ginawa nila dun sa mga may sakit. Bubuhatin nila yon.
So, regardless ng circumstance, regardless ng emosyon, syempre, mga pagod na rin yung mga yan. Kasi, 1 week, yun yung kailangan nilang gawin, maglakad. Tapos, mas mahirap pa yung 7th day. Kasi, 7 times nilang gagawin yung ginawa nila ng isang beses for 6 days. Imagine natin kung sari-sari na sigurong mga emosyon yung naramdaman nila doon. No? Yung pagod ba? Yung, siguro may uncertainty. Kasi parang walang nangyayari. 6 days, 7 days na natin ginagawa, parang walang nangyayari. Meron kaya talaga. Pero, still, pinanindigan kasi nila yung pananampalataya nila eh. Naniwala talaga sila, kaya sumunod sila. And yun yung pinaka-essence ng faith, diba? Walking by faith and not by sight, not by feelings. Yung faith, yung pananampalataya, kaakibat nun ay yung trust and confidence natin sa sinasabi ng Lord natin. At dahil ibinigay na ng Lord sa kanila, may promise na ibinigay ang Lord una pa lang. Firm sila, yung mga Israelites na ito, na mangyayari talaga kung ano man yung sinabi ng Lord sa kanila. There is victory talaga sa kanilang pagsunod. Ngayon, tayo din naman, sabi ko, deserve ng Lord yung yes natin eh. Sino dito may mga kaibigan na kapag nagyaya, hindi makahindi? Di ba may mga ganon? Ang Lord pa kaya? Tayong mga tao, ang call sa atin ay yung pagsunod natin. Magkaroon tayo ng pananampalataya na magbubunga sa pagsunod, regardless kung anong nararamdaman natin. And it is always a choice kung susunod ba tayo o hindi. Minsan, kasi yun nga, ngayong 1 week akong may sakit, kasabay din nun na may pinagdadaanan spiritually. Hindi okay emotionally. Pero, minsan ang mga tao, madalas pala, natatalo talaga siya ng emotions niya. Pero, yung word kasi ng Lord, firm. At yung word ng Lord should lead us to make wise decisions. At kagaya ng sinasabi ko po kanina, it is an everyday choice to follow God, to obey God. Regardless ng nararamdaman natin, kailangan mas maging malaki ka dun sa mga emosyon na yun. Na kahit nandun ka na sa pinaka-lugmok na part ng buhay mo ngayon, ang sinasabi ng Lord, tumayo ka at sumunod. Okay? Bakit? Kasi minsan, 'di ba? Especially pag inaaya tayo, inaaya tayo magsimba o lumapit sa Lord, ano yung kadalasang naririnig natin? Or ano yung kadalasang sinasabi natin? Saka na pag ready na ako. When will you be ready? Kailan ka magiging okay? Hindi ma-justify ng kung ano man yung nararamdaman mo, yung hindi mo pagtugon sa tawag ng Lord sa'yo. The best time to obey God is now. Hindi kapag ready. Kasi baka hindi mangyari yon, baka hindi dumating yon. Okay? Kung mangunguna, kung palagi nating isasaalang-alang yung emosyon at yung mga circumstances natin o even yung mga priorities natin kaysa sa pagtugon natin sa tawag ng Lord sa atin, then it's like saying na hindi mo naman talaga mahal ang Diyos. Bakit? Kasi John 14:15, ang sinasabi po dyan, if you love me, keep my commandments. Ang totoong nagmamahal sa Diyos ay namumuhay sa pagsunod. Okay. Number 3, break your own Jericho. Lagi ko din itong naririnig sa buong buwan na ito. Break your own Jericho. Sino ba yun si Jericho na yan? Ano ba yung Jericho na yan? Okay. It symbolizes yung stronghold sa ating mga buhay. Yung mga area ng buhay natin na
nire-resist pa rin natin na isurrender. Pinipiit pa rin natin na isurrender sa Lord. Okay? Kung i-relate natin sa story natin kanina, bago mag-collapse yung walls, kailangan nakitaan muna natin yung complete surrender ng Israelites sa plano ng Lord. Kahit sinasabi natin na unusual, bakit ganito? Ba't ganito yung way ng Lord? Hindi eh. Diba? Kaya nga, hindi sila pwedeng magreklamo eh. Hindi nila pwedeng questionin kung ano yung plano ng Lord eh. Kailangan lang nila sumunod talaga, mag-complete surrender bago nila makamit yung victory na pinangako ng Lord. Same with us. Kung tayo ay nasa moment of despair, kung tayo ay nasa moment ng pagkalugmok, anong sinasabi ng Lord? Surrender. Complete surrender sa sinasabi ng Lord sa atin. Okay? Bakit? Kasi dun makikita sa surrender na yun, yung true humility natin. Bakit? Kasi pagka ginawa natin yun, yung total surrender talaga sa Lord, we recognize na incapable tayo, limitado tayo, limitado yung kakayahan natin. And we trust na ang Lord ang bahala. Ang Lord ang may control ng mga bagay na yan. At tayong mga tao, meron pa ding mga walls of Jericho sa buhay natin na still evident, still standing. Bakit? Kasi ayaw pa rin natin i-surrender. Feeling natin, kaya pa rin natin with our own strength. Umaasa pa rin tayo dun sa mga sarili nating kakayahan. Okay? Pero ang sinasabi ng Lord, surrender. And dumepende ka sa power ng Lord. Okay? When we start to surrender itong mga Jericho natin, ano ba yung mga yun? Pwedeng yung pride natin, pwedeng yung fears natin, yung habits natin, it can also be our dreams. It can also be our relationships na hindi sa Lord. Ano pag sinasabi talaga ng Lord sa'yo na bitawan mo yung bagay na yan? Can we really do that? Kahit na, Lord, love na love ko talaga siya. Kaya ba talaga nating bitawan? May pinapabitawan ng Lord? Or, Lord, gusto ko talaga maging ganito eh. Kaya ba talaga nating bitawan? Hanggang saan mo ba kayang sumunod sa Lord? Alam nyo ba, yan yung tanong ng Lord sa akin nung Sunday after ng sermon. Hanggang saan mo kayang sumunod? Hanggang dyan lang ba? Kapag ka ba na-hit na yung sinasabi kong isurrender, stop na? Pero ang sinasabi ng Lord, total surrender, 100%, wala tayong ititira. Okay? Kasi, yung pag-surrender na yan, hindi naman siya sign of weakness. Okay? Sabi ko nga kanina, it is a sign of true humility. At yung pagsunod natin, it always comes with a cost. Bakit? Kasi, dinedemand ng Lord na we trust His wisdom above our own reasoning, above our own justification. Even yung timing ng Lord, gusto niya, magpasakop tayo dun. Sa timing na yon, minsan kasi yung mga tao masyadong impatient. Gusto, agad-agad nakukuha kung ano man yung mga dinidesire nila. Even yung kaparaanan o yung mga strategy nga. Pero, kailangan natin kalimutan yung mga bagay na yon at kailangan ang isaalang-alang natin ay kung paano dinisenyo ng Lord. Kasi,
Sabi ko nga sa inyo, kaya siguro isa sa mga instruction ng Lord, bawal magsalita eh. Kasi siguro, imagine niyo kung pwede magsalita. Samot-saring reklamo na siguro yung maririnig ni Joshua. Si Moises nga, di ba, nung sila ay naglalakad sa wilderness, puro reklamo ng Israelites sinarinig niya. Same dito siguro kay Joshua, kung hindi instruction ng Lord na manahimik. Okay? So likewise, may mga times sa ating buhay na yung pag-obey sa Lord will require us to let go. And it doesn't mean na smooth yun. Kailangan talaga natin mag-endure. Babaw na luha. Okay. Obedience means i-endure natin kahit na hindi nagme-make sense yun sa mga tao sa paligid natin. Kahit na hindi naiintindihan ng ibang tao. Pag sinabi ng Lord na ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. At pagkatiwalaan mo kung ano man yung sinasabi ng Lord sa'yo. Okay? Kahit na mag-isa ka lang. Diba? Kahit na mag-isa ka lang na tatayo at susunod, sumunod ka pa din. Kasi yun yung sabi ng Lord mo. Okay. Bakit? Kasi siguro kung madali yung pagsunod, hindi magiging meaningful sa atin yung ginagawa nating pagsunod sa Lord kapag ka madali lang. No? Pero kapag ginawa talaga natin to, yung total surrender na ina-explain ko kanina pa, mas mararamdaman natin yung satisfaction at yung tunay na peace of knowing that you have honored God sa iyong pagsunod. Kahit na masakit. Kahit na hindi mo gusto yung kapalit at yung kailangan mong bitawan. Okay? Kasi ang mga tao, gusto niya syempre palagi madali. Gusto niya lagi yung convenient. Gusto niya lagi yung hindi siya ma-challenge. Takot tayo sa pressure. But, sabi nga natin kanina, iba yung kaparaanan ng Lord. Isa sa karakter niya, divine wisdom. So, alam ng Lord na for us to grow sa ating pananampalataya, kailangan face-to-face, hinaharap talaga natin yung mga battles na yan kasi dito mabibuild, dito mas lalalim yung pagkakilala natin sa Kanya. Okay? Kasi pag madali lang, hindi mabibuild yung spiritual muscles natin. Baka hindi masyadong lumalim yung relationship natin sa Panginoon. Pero, sa mga difficult times na yan, na natutunan nating mag-surrender sa Lord, doon natin nakikita at natututunan na magdepende talaga sa Lord natin. At mas madidiscover natin, mas makikilala natin ng malalim kung sino ang Lord sa atin. Mas makikita natin kung ano yung character ba ng Lord na yan. Na kagaya ng tanong ko kanina, if tinatanong natin, how will I glorify God? How can I please God? You must know Him. Okay? Luke 9:23. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Number 4. Okay. 5 lang to. Sinong gutom na? Pwede naman kumain habang nakikinig. Okay. Number 4. May bunga sa pagsunod. There is fruit in obedience. And that is growth. That is spiritual maturity. Yun yung bunga ng pagsunod natin. Okay?
Yung Israelites, habang ginagawa nila itong pagsunod nila, sabi ko nga po sa inyo, siguro mga third day, fourth day, tataka na itong mga, ano kayong mangyayari? Parang wala namang nangyayari. Di kasi visible sa paningin kung ano man yung mangyayari. And, syempre, paulit-ulit nilang gagawin yun eh. Parang ano lang yun eh. Parang pag exercise. Di ba pag mga third day, fourth day na, tapos parang tinitingnan mo yung timbang, same pa din. Ano ba to? Parang tigilan ko na kaya. Wala naman nangyayari. Same. Dito, habang sumusunod yung Israelites, imagine natin, ano kaya yung nasa isip nila, no? Something unseen is surely happening. For sure, God is working behind the scenes. Nung nangyayari kasi yung pagsunod na yon, syempre, part yun eh, ng pagtetest sa kanilang pananampalataya kung gaano ba katindi yung pananampalataya nila at yung pagsunod nila. Hanggang, kagaya nung tanong sa akin na nagrema sa akin nung Sunday, hanggang saan mo ba kayang sumunod sa Lord? Okay. And for sure, yung pagsunod nitong Israelites ay hindi in vain or hindi nawala ng saysay. For sure, may bunga yun. Okay? Yung process of waiting at paglibot nila doon at pagtiwala nila sa Lord as they conquer Jericho, for sure, ang bunga nun ay yung matibay na pananampalataya, matibay na puso na nagtitiwala sa Lord. Okay. So, tayo din, ito din yung same na assurance na ibinibigay ng Lord sa atin ngayon na sa ating pagsunod, may bunga yan. Siguro ngayon, hindi pa tayo sensitive enough to see. Pero for sure, it will bear fruit in His time sa kaparaanan ng Lord. Every act ng ating pagsunod, kung feeling natin wala namang nakakapansin sa pagsunod, for sure, nakikita ng Lord natin yan. Okay? And for sure, it will strengthen our faith, it will build discipline, and it will teach us na pagkatiwalaan natin yung proseso na ginagawa ng Lord sa atin sa pamamagitan ng pagsunod natin. Okay? And for sure, hindi yan na-overlook ng Lord. Nakikita niya every step of our obedience. Okay? At tayo, sabi ko nga, parang yung mga baby, di ba? Physically, alam natin, ang disenyo sa kanila ay mag-grow, hindi sila mananatiling mga babies. Tayo din, we are called to spiritually grow. Okay? At hindi yan mame-measure sa mamamagitan ng kung gaano kadaming nalalaman natin about God. But, gaano ba katindi yung pagsunod natin o yung pag-apply natin dun sa mga natututunan natin? Okay? At syempre, yung goal niyan, ng ating pag-aaral, ay to reflect Christ. Okay? Kasi, sabi ko nga kanina, detailed yung sinasabi ng Lord kung paano dapat sumunod. So, mga kapatid, may hope sa ating pagsunod. Be assured na may bunga yung pagsunod natin. It is not in vain. Okay? Galatians 6:9, let us not be weary in doing good, for in due season we shall reap if we faint not. And lastly, last point, you cannot redeem time.
your Rahab is waiting. Ibig sabihin, hindi na natin mababawi yung oras at panahon. Kaya nga sabi ko po kanina, the best time to obey is now. Okay? Kasi alam nyo ba, sa pagsunod ng Israel, hindi lang naman ito nag-lead na mag-collapse yung walls ng Jericho. But kung papansinin nyo, na-mention dyan si Rahab. Okay? It also led to Rahab's salvation. Imagine natin, siguro kung di sila sumunod, paano na? Yung naghihintay. Same with us. Sa pagsunod natin, sabi ko nga, may bunga yan, for sure. May naghihintay, may impact yan. May mga tao na naghihintay for us to speak life. Kaya sabi ko po sa inyo, baka sa pagtatag lang natin, yun na pala yung kaparaanan ng Lord na makapakinig siya na magbibigay sa kanya ng hope. Tama? Kaya huwag kayong mapagod magtag. Yung Rahab natin might be yung family member natin na nangangailangan ng kalakasan at ng hope, ng encouragement, higit sa lahat ng Jesus Christ. It can be yung kaibigan natin o stranger na hindi pa namimit si Jesus Christ. But if you will choose to obey now, then yung Rahab na yon, kaya na yung pagkakataon. The moment na sumunod ka, yan na yung pagkakataon na makapakinig siya. Diba? Ng salita na magbibigay ng buhay sa kanya. Every step ng ating pagsunod sa Lord ay for sure maglilid yan na mahanap or ma-meet ng ibang tao na makakapakinig sa atin, si Jesus Christ. Yun yung goal natin, di ba? So, paano yun pagka dinedelay natin ang dinedelay ang ating pagsunod? Paano yung naghihintay sa atin? Let us not delay. Sabi ko nga po, hindi na natin mababawi ang oras. At sino bang makakapagsabi na meron pa tayong bukas? Di natin hawak yan. At kung ikaw naman, yung tinutukoy kong Rahab na nakikinig ngayon, na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng hope, encouragement at kalakasan sa oras na ito, kapatid, ang sinasabi ng Lord sa'yo, hindi ka niya nakalimutan. At parte ka sa magandang plano ng Lord. Mahal ka ng Lord. Parte ka ng kanyang plano ng pagtutubos. Parte ka sa kaligtasan na malaya niyang ipinagkaloob kung sino man ang mananampalataya sa kanya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. And the same God na naging rason para gumuho yung walls ng Jericho is the same God na mag-rescue sa'yo. Kung nandito ka man sa panahon ng pagkakalugmok, ang sinasabi ng Lord sa'yo, ipaparanas niya sa'yo ang kanyang mga pangako. Makitaan ka lang ng faith. At ang sinasabi niya sa'yo ngayon is that you are loved. So, para sa mga first-timers natin, feel free to message us sa Facebook page natin, especially yung mga tao na nangangailangan ng help, na nangangailangan ng prayers. Hindi
aksidente na marinig mo ang tinig na ito sa gabing ito. There is hope in Jesus Christ. At kami, kasama ng aking mga kapatid sa pananampalataya under Speak Life, under Fishers of Men, we are willing to pray for you. We are here to give hope para sa mga nangangailangan nito. So, dito ko na po tatapusin ang session natin sa gabing ito. Nawa ay marami po kayong napulot. Gusto nyo ba i-recap natin yung 5? I-enumerate ko lang ng mabilis. First, do not disregard the small details. Pangalawa, the Lord deserves your yes, regardless of the circumstances or the emotions that you are feeling. Number 3, break your own Jericho. Total surrender ang kailangan. Next, there is fruit in obedience, and that is yung growth or spiritual maturity natin. And number 5, you cannot redeem time. Your Rahab is waiting. Okay. Samahan niyo po ako sa ating closing prayer. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan pa, ako po ay nagpupurit nagpapasalamat sa iyo sa katagumpayan ng gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa awa at biyaya mo na marinig namin itong mensahe na ito sa gabing ito. Salamat because there is hope in your name. There is power in your name to save us, Panginoon. Salamat, Lord, sa ginawa mo sa bawat isa sa amin, sa pagpaparanas mo ng iyong pag-ibig, sa pagbibigay mo na iyong buhay para sa aming ikaliligtas. Dalangin ko, Panginoon, na kung sino man ang naabot ng tinig na ito ay nabigyan ng kalakasan, nabigyan ng pag-asa na nagmumula sa iyo. At tulungan mo kami, Lord, na makalapit kami sa iyo. Tulungan mo kami na mas makilala ka namin so that malaman namin kung paano dapat kami lumakad sa pang-araw-araw ng aming buhay na hindi masayang yung oras at panahon at matutunan namin kung paano ang tamang pagsunod. At tulungan mo kami, Lord, ikaw magbigay sa amin itong pananampalataya na ito na magbubunga sa aming pagsunod. Salamat, Lord, sa gabing ito. Nawa, Panginoon, ay naabot ang dapat maabot at dalangin namin, Lord, na nagbigay ito ng buhay sa mga taong nagsitanggap nito. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. Salamat po sa pagsama niyo po sa akin sa gabing ito. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating shout out. Siyempre, salamat sa mga nag-join sa ating Q&A kanina. Sa mga active dyan, salamat sa very active na pag-share ng sagot. Hindi ako nakapaglista kasi, pero shout out, FOM family, FOM Antipolo, FOM Pio Duran, FOM Badian, FOM Tapel. Shout out din sa ating BS Japan, FOM Japan. Kita ko po kayo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa mga masipag na nagtag. Siyempre, ini-invite ko na rin po ang bawat isa sa inyo. Bukas ng 1:30 ng hapon ay magse-celebrate ang FOM Antipolo ng aming 3rd anniversary. Happy anniversary, FOM! Ayan. Salamat sa mga youth na masipag magtag, maging sa mga adults na nakikita ko pong nagtatag. Sino pa ba? Hala, hindi ko talaga po nalista. Pero shout out sa inyong lahat dyan. Siguro, hindi ko na po patatagalin dahil 9:00 na. Salamat na sinamahan niyo ako hanggang ngayon. At
Dalangin ko na marami po kayong natutunan sa gabing ito at maraming salamat din po sa mga birthday greetings po ninyo sa akin. Happy birthday to me! God bless everyone! Good night!